Bonjour mga mi! Welcome back to our YouTube channel. And today's video, I'm gonna share with you kung paano nga ba maglalast long or tatagal ang isang LDR or long distance relationship. If you are interested in this video, please keep on watching. So yun, I have a little background lang po. I have a 4 years relationship with a foreigner, like a French national. And well, andito na po ako ngayon sa France. So, pandemic din kami nagkakilala ng asawa ko. So, pandemic, close talaga yung borders. Walang nakakapuntang mga foreigners sa Pilipinas dahil nga sa COVID. So, nag-start kami mag-message ng December 25, 2020. So, it was pandemic time talaga. And then, nag-relationship kami March. So, 3 months kami na magkaibigan. And then, yun nga, pagkatapos ng pagkaibigan namin, nagkaibigan na talaga kami. Di ba? So yun, nung maging girlfriend and boyfriend na kami, he planned to pumunta sa Pilipinas sana noong October 2021. Yes, 2021. Kaso nga lang, nasirado na yung border. So, very sad talaga. So, yung unang-unang ginawa talaga namin kung paano kami naging sweet pa rin kahit LDR kami, paano nag-work talaga yung LDR namin. Syempre talaga never kami nag-meet, through video call lang, chats, so never physical pa talaga. So 'di ba, minsan nga yung nandiyan na tapos pumunta ng abroad, nagkakalabuan pa nga How much more kami na never pa kami nag-meet and never pa talaga kami nagkita personally. So now, I'm gonna share with you talaga yung top secrets namin kung paano nag-last long and tumagal yung aming LDR, long distance relationship. Unang-una talaga, if meron kang ka-LDR ngayon, communication is the key talaga. Communication talaga, yan talaga yung nagpapatatag sa inyong dalawa. Kasi pag walang communication, updates or anything, magkakalabuan talaga kayo kasi feel mo na parang wala naman siyang paki sa'yo, parang hindi naman nag-a-ask kung anong update o ganun. Kasi yan talaga yung unang-unang ginawa namin, communication talaga. Since yung asawa ko work at home na dahil sa pandemic, so meron talaga siyang oras na makipag-video call sa akin. And also ako, wala na din kasi kaming pasok that time. Online class na talaga. Yeah, I think online class na talaga. So, pwede kami mag-video call. So, everyday talaga video call. Hindi naman 24 hours na pag-video call. As long na free kayong dalawa and also, if hindi kayo free, chats, di ba? Or make a video na ito, ginawa ko, ganyan. Kung wala talaga kayong oras. If may oras naman kayo, go video call talaga, communicate talaga kayo para naman hindi masira yung yung communication nyo or hindi maging malabo yung relationship nyo. Kasi maraming mga ka-LDR na walang communication kaya minsan wala na, hindi na talaga yung sweetness, wala na yung joy, wala na, parang bitter nyo na, parang mas prefer nyo na lang yung magkakausap. Yung kinakausap yung friends nyo, or parang wala kasi wala na kayong communication. Yan din talaga yung nagpapatatag sa long distance relationship. Communication is the key. Ikalawa natin is trust talaga. Trust. Kasi pag wala kayong trust, parang trust yun parang iba yun yung trust sa inyong dalawa, each other, parang hindi talaga yan mag-work yung LDR nyo. If parang marami kang doubts, marami kang yung mga thoughts mo na parang if meron kang trust issue talaga. Kasi yan din talaga yung magiging problem if meron kang trust issue. If may trust issue ka and also yung partner mo hindi naman ganun sa past relationship mo, ibigay mo talaga yung trust
talaga, syempre, if feel mo naman na hindi naman siya nagloloko, if alam mo naman yung ginagawa niya sa araw-araw, and hindi naman talaga siya mga laging sa barkada or marami siyang barkadang babae, ganun. Bigay mo yung trust kasi yung asawa ko kasi hindi naman talaga siya pala hangout sa mga friends or wala naman siya kasing babaeng friends. So, yung trust ko talaga is buong-buo sa kanya. Kasi, alam ko naman na kung ano yung ginagawa niya, every time nag-video ko kami, work talaga siya ng work. So, yung trust talaga, yung ikalawang very important talaga sa long distance relationship. Kasi ang hirap din talaga kasi na hindi mo siya nakita, tapos hindi mo naman alam yung ginagawa niya. And syempre, kung ikaw LDR relationship at never pa kayo nag-meet talaga, parang ano kayang ginagawa niya, ganun, kung hindi kayo always nag-video call. And hindi mo talaga alam yung background niya, kung ano mga ano niya, in case na hindi mo pa talaga kasi pag long distance relationship, hindi mo naman talaga alam lahat-lahat ng buong buhay niya o ano ba siya sa bahay, ganun. So, if you seek someone na ano talaga, kikilalanin mo talaga siya, if nakikilala mo talaga siya, na hindi naman siya ganun, ganyan, pagkakatiwalaan mo talaga yung long distance relationship mo. Yung ikatatlo natin is being loyal. Maging loyal ka. Kasi kahit hindi kayo nagkita, if nag-commit na kayo to each other, it means you're both in a relationship na. Hindi ka na dapat marites sa iba, ng lalaki or babae. Marites. Huwag ka nang mag-entertain ng iba if kayo in relationship na. Kasi ang hirap nun if feel mo na nag-select ka lang and then ginawa mo lahat, red flag ka. Kasi stick to one, sana all stick to one. Ano yun, kape, stick. So, dapat maging loyal ka. Dapat buong ano mo, hindi buo. Hindi naman buong buo. Pero dapat, if nasa relationship ka na, hindi ka na mag-entertain ng iba, dapat meron kayong set na siya yung babae na gusto ko, ayaw ko na ng iba, ganun. Hindi ka na dapat magiging flirty sa iba. Pero thank God lang talaga ako kasi yung asawa ko very loyal. Since ako lang naman yung naging jowa niya that time. Syempre ako naman jowa at asawa niya. First and last na talaga, Charis. Syempre, yun talaga yung ikatlong very important sa long distance relationship. Being loyal talaga. And also, wag mo masyadong sakalin yung partner mo. Example, pag sasabihin niya na pupunta siya sa kaibigan niya or something like that, if you know naman na hindi naman siya tarantado na parang payagan mo. Hindi yung parang sakalin mo ng sakalin. Kasi pag masyadong sasakalin natin yung partner natin, na parang feel niya na parang aso siya na parang hindi siya makawala. Parang may tawag dito pa bang may aso, parang mayroong nakatali sa kanya na parang hindi niya magawa yung magawa niya. So, sa aming mag-partner, if anong gusto naming gawin, go lang as long hindi naman nakakasira sa relasyon namin. So yun, wag mong masyadong sakalin talaga yung partner mo. So, payagan mo pa rin siya kasi nung single kasi tayo, nagagawa natin ko. So, parang masabi niya na, while na may jowa ako, parang hindi ko na magagawa yung mga bagay na pero which is as long hindi naman talaga red flag yung gagawin niya, go lang para still na-enjoy niya yung relationship niya and yung relationship niyong dalawa. Minsan kasi sa long distance relationship, syempre pag hindi mo pinayagan yan, syempre baka gagawin pa rin niya yan. So, mas better na pag at least, diba, next time pag example ng sasabihin niya na, ganito gawin ko, ganyan, okay lang ba? So,
if hindi mo payagan and yun nga, hindi na yan sasabihin yung gagawin niya, kaya tatakas na lang siya. Parang maglalay na lang siya sa'yo. So, kasi I know na, he knows na hindi mo naman siya papayagan. Kaya, maglalay na lang siya. Ano na lang siya, gagawa na lang siya ng kwento para makagawa ng mga gagawin niyang bagay. So, much better talaga na wag mong masyadong sakalin para next time hindi siya maglalay, hindi kayo maglalay to each other. Open kayo sa isa't isa. And also, sa pagpapatatag ng long distance relationship, dapat sweet kayo each other. Parang open kayo na sabihin na I love you, miss na kita, ganun, 'di ba? Para ang sarap naman kasi sa pakiramdam na may I love you sa'yo. Charis. May I love you sa'yo, may nagsasabi na miss na kita, ganun. Dapat maging ka talaga, hindi ka always bitter na partner. Dapat maging ka talaga, maging sweet and spicy. Sweet and spicy. Anghang yan. So, yun. So, maging sweet ka sa partner mo, kahit LDR kayo, nang ipaparamdam mo talaga na kahit never pa kayo nag-meet, mahal mo siya and mahal ka niya. And also kasi sa long distance relationship talaga, if foreigner talaga yung may time management talaga and also yung time differences din. So, example sa amin, 6 or 7 hours ahead yung Philippines kaysa dito sa France. So, 12 midnight here sa Pilipinas, 6 or 7 a.m. Kasi minsan 6 hours ahead yung Philippines. Sometimes, depende sa hours dito, depende sa season. So, pag winter, 7 hours ahead. Pag summer, I think 6 hours ahead yung Philippines. So, sa amin, syempre time difference talaga. So, 12 siya natutulog para pagkagising ko, magbi-video call kami kahit mag-good night lang. Good night, sweet dreams, ganun, kaunting talk, what did you do, kung ano yung ginawa niya sa buong araw niya. Kasi syempre tulog ako, tapos gising siya dito. So, nag-ask ka kung ano yung ginawa niya, kung ano yung, kahit kaunting video call lang, as long na nagko-communicate talaga kayo, magla-last long talaga yung relationship niyo. Siyempre, as a long distance relationship, nabubulol ako. Sa long distance relationship, hindi talaga siya madali. Kasi, meron talaga na napapagod din talaga. So, if you both willing to sacrifice and willing na i-achieve yun, until sa dulo, magagawa niyo talaga yan. Same sa amin, kami, ilang years din kami long distance relationship, 3 years? 3 years din kami long distance relationship, pabalik-balik lang siya sa Pilipinas. But then, yun nga, yung nagpapatatag talaga is communication talaga. Kasi, pag walang communication talaga, masisira talaga yung relationship nyo. So, much better talaga if open ka sa partner mo, yung mga bagay na kahit feel mo madi-disappoint siya, pero at least may i-open mo talaga, i-explain mo talaga yung mga bagay-bagay na para ma-fix nyo yung mga problem. And also, wag mong, pag may problema kayo, syempre, example, may mga relationship na may problema, ayaw mag-talk or ganun, hindi mag-video call, iba-block yung kasi pag iba-block, parang mas better talaga na i-communicate kayo, mag-talk kayo hanggang ma-fix ang problem. Kasi minsan talaga sa mga may problema, syempre hindi naman talaga may iwasan na may problema talaga sa relationship. But if you both willing to fix it, mapi-fix talaga kung hindi talaga kayo ma-pride. And also, it's good talaga sa relationship na walang pride talaga. Kasi minsan kasi pag may pride sa inyong dalawa or dalawa kayo may pride, hindi talaga mag-work yun. Kasi mapapagod kayo na lagi kayong nag-aaway, laging kayo nanggaganyan. It's good talaga if merong problema, magsusorry. Kung sino talaga yung may problema, magsusorry para hindi na malaki, malaki yung problema, hindi na yung problema. Hahaba ang problema. Yun.
So, yun talaga, tested and proven. Tested and proven. Ako talaga yung kami yung finished product. Finished product ba yun? Kami yung kasi syempre sa hinaba-haba ng taon na yung long distance relationship namin, wala na. Long distance, naputol na talaga yung long distance relationship. And although big sacrifice din sa akin kasi nag-move ako sa different countries, so big adjustment rin sa akin. And also, napalayo ako sa pamilya ko. Siyempre, yun talaga yung mga consequence. Consequence, parang may mali akong nagawa. Pero I don't know, mga consequences, siyempre, pag may win, may lose. May win or lose. Win or lose yun. I don't know kung ano yung good term dun. Kasi syempre, na-win namin yung long distance relationship. And then, at the same time, na-lose ako kasi ang layo ko sa pamilya ko. So, big sacrifice din sa amin. Sa akin, of course, sa akin talaga. So, yun. Pero okay lang nan kasi at least ngayon, grabe na yung messenger, mabilis na, tatawagan mo na lang yung pamilya mo. Kasi before, wala naman messenger, wala naman sulat-sulat pa, and then ilang months mo pa matatanggap yung sulat mo. At least now is, grabe talaga yung generation today. Kasi social media talaga. So, isang click mo lang na video call, makikita mo na at least now, pag namimiss ko yung mama ko o family ko, nagbi-video call ako sa kanila. Everyday talaga ako nagbi-video call, or if hindi everyday, twice a day. Yung, example, sa 1 week, ika-4 ako nagko-call sa mama ko. So, yun, at least na ko yung pagka-miss ko sa kanila. Shoutout sa inyo! Wow! And also, ng pag-long distance relationship kami, and na-win nyo na yung battle, sana ganun pa rin kayo, hindi kayo dapat mag-fade sa isa't isa. Kasi, nung long distance relationship nga, na-win nyo, na panalunan nyo yung long distance relationship, and how much more ngayon na wala na kayong long distance relationship, dapat ganun pa rin kayo, strong, tatag talaga. Pag long distance relationship talaga, sobrang tatag talaga. Kasi, syempre, sino ba naman mag-i-in love sa different country na, di ba? Na hindi mo pa nakilala, na-love mo na, di ba? Parang, napaka-genuine and napaka-himala. Syempre, di ba, sa phone lang kayo nag-uusap, social media, ganun. Tapos, may love na i-include. It means that genuine talaga yun. Kasi, diba? No physical, pero genuine yung love mo. Sobrang gaan yan and sobrang ganda talaga yan. I think that's all lang muna yung ma-share ko about sa paano mag-last long yung LDR or long distance relationship. So, I think gagawa na lang ako ng part 2 if may maiisip pa akong mga paraan, mga maiisip ko na mga tips. So, yesterday pala, nag-meet kami ni Sis Diana. And I wanna say thank you, big shout out kay Sis Diana kasi binigyan niya ako ng Filipino food. Kasi uhaw na ako sa Filipino food. So, binigyan niya ako na pasit canton, ganun. Noodles, diba? And magic sarap. Kasi, hindi ko mahanap to Kaya, thank you talaga, Sis Diana. Ang babait nila kasi na-meet ko din yung asawa niya. And also, yung sardinas, señorita, and then, mga candies from Philippines. Kasi umuwi siya. So, binigyan niya ako ng mga candies. Ito talaga, sobrang luma na tong candies na to, Ito, before yung bata pa ako, nilalaro pa namin to, yung plastic, kasi pera to So, yung mga tansan-tansan yan. So, grabe, ang luma na tong candies na to. And also, may kalamansi pa. So, magluluto ako ng uga, ng tuyo. Kasi ito, binigyan niya din ako ng bagong tuyo. Kasi itong last time na binigay niya sa akin yung first meet namin. And then, hindi man naubos kasi kinaunti-unti ko lang. Sabi ko kasi minsan talaga gusto kong kumain ng tuyo. Kaya, iniunti-unti ako. Pero, binigyan niya ako ng bago. Meron ng squid na tuyo. And then, may sapsap yan. And then, may danggit. Danggit kasi yung binigay niya sa akin nung first time. Ito, squid na tuyo. Ito, danggit. Ay, danggit na. Danggit ito, danggit na tuyo. And also, itong sapsap. Ito talaga yung ko. Ay, sarap nito.
So, magluluto ako ngayon. And also, ito, tabagak. Tabagak siguro to. I don't know kung ano sa Tagalog. Kasi yan, may iba't ibang uri ng, ito may squid pa na mahaba. Thank you talaga, Sis Diana. Big shout out sa inyong mag-asawa. Hopefully, see you again soon. Kasi kahapon nag-hangout kami ni Sis Diana at yung husband niya. Kasi dito sa France, merong sales. Sales months kasi ngayon. 2 weeks na sales. Ang laki ng sales. So, next time siguro, next week or mag-vlog ako ng mga sales kasi kahapon hindi ako nakapag-vlog kasi umiyak si Chloe and also ang daming tao, grabe, so hindi nahirapan ako mag-vlog. So maybe next week mag-vlog ako about sales kasi ang lalaki ng sales nila dito sa France, grabe. So half price pa talaga, example 12 euro yung price ng damit, si 6 euro na lang. So 50%, 20%, 70% off. So ang laki talaga kasi low talaga yan dito sa France. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga sales dito sa France next vlog natin. Hello! Andito pala si Chloe. Ngayon lang na napaligo ko na po siya. Hi! Say hi. Bonjour. Seryoso ni Chloe. Seryoso ni Chloe What happened? What happened to Chloe? What happened to Chloe Wing? Good kasi nung lumabas kami kahapon, 'di ba kasi hindi talaga siya sanay na may nakausap na tao. Good kasi kay Sis Diana, pagkatapos ng umiyak, 'di ba umiyak siya. Nang kumain na kami sa labas, good kasi hindi naman siya umiyak. Friend na sila ni Sis Diana. Hello! Di kasi sanay. I think that's all lang for today's video. So, si Chloe is yung papa niya pala nanonood ng TV. So, ako lang talaga ngayon nagwa-vlog. Kasi, nagluluto ako ngayon Ito niluto kong ng broccoli kasi isasama ko sa itlog. Kasi ito yung usually na ginagawa ko kay Chloe, pero ito yung kakainin namin din ng asawa ko. Magluluto ako ng itlog and toyo at aluto kong lulutuin ko. So yun lang for today's video mga kami, and hopefully you like this video and hopefully natulungan ko kayo, bigyan kayo ng tips, and see you on our next vlog. Bye bye.